Lahat tayo ay may pangarap na maging magaling or maging master sa mga bagay na gusto natin gawin. Pero, paano nga ba makakamta ng tagumpay sa anumang larangan? Si Robert Greene, ang author ng best-selling book na Mastery, ay may mga insights at strategies na magpapabago ng pananaw mo tungkol sa success. Hindi lang ito tungkol sa talent, kundi sa tamang proseso, dedication, at mindset. Kaya kung ready ka nang malaman ang mga sekreto sa Mastery, samahan mo ako sa journey na ito. Part 1. The Path to Mastery. Understanding the process. Sa Mastery, ipinakita ni Robert Greene ang 3 pangunahing stages na kailangang pagdaanan upang magtagumpay. Ang apprenticeship, creative active phase, at ang final stage, ang mastery. Ang unang hakbang ay ang apprenticeship, kung saan magsisimula kang matutunan ang mga fundamentals ng iyong craft. Hindi ito madali dahil kailangan mong maging masipag at mag-focus sa mga basic skills. Halimbawa, kung gusto mong maging isang expert sa photography, hindi pwedeng agad-agad mong hanapin ang shortcut. Kailangan mong matutunan ang tamang paghawak ng camera, tamang exposure at lahat ng mga technical details. Sa phase na to, maghahanap ka ng mentors o mga master na tutulong sa iyong matutunan ng basics. Part 2. The creative active phase. Experiment and innovate. Pagkatapos ng apprenticeship, sasaba ka na sa creative active phase. Dito, kailangan mong mag-eksperimento at mag-innovate. Sa point na to, may solid na kaalaman ka na sa basics. Kaya't ngayon, ang panahon upang mag-apply at lumikha ng iyong sariling estilo. Ang sekreto sa phase na ito ay hindi natatakot magkamali. Sabi nga ni Greene, the master is the one who keeps experimenting and failing until they break through to a new level of understanding. Kaya kung gusto mong mag-excel, kailangan mong tanggapin ang failure bilang bahagi ng proseso at gamitin ito para matuto at mag-improve. Halimbawa, isipin mo si Leonardo da Vinci. Hindi lang siya master sa painting, kundi sa maraming fields, engineering, anatomy, at architecture. Paano nangyari ito? Dahil sa kanyang walang tigil na eksperimento at paghanap ng bagong kaalaman. Kaya't naging siya ang isa sa pinakamagaling na masters na nabuhay sa mundong ito. Part 3. The importance of mentorship. Learning from the masters. Isa sa pinakamahalagang factor sa mastery journey mo ay ang mentorship. Hindi lahat ng bagay matututunan mo mag-isa. Kailangan mong hanapin ang mga eksperto at maging bukas sa mga lessons na itinuturo nila. Ayon kay Greene, the master never stops being a student. Ang pagiging open sa pagkatuto mula sa iba at pagkuha ng mga insights mula sa kanilang experiences ay makakatulong sa iyo upang mapabilis ang iyong pag-usad. Sa phase na to, maghanap ng mentor na may parehong values at goals sa iyong craft. Hindi lang ito tungkol sa technical skills, kundi pati na rin sa mindset at perspective na matututunan mo mula sa kanila. Part 4. The Mastery Stage. Excellence through consistent effort. Pagdating mo sa mastery phase, hindi ibig sabihin na tapos na ang journey mo. Sa halip, dito na mag-uumpisa ang tunay na mastery. Ayon kay Robert Greene, ang mastery ay isang continuous process. Hindi ito isang destinasyon, kundi isang lifestyle. Ito ang estado kung saan nagiging intuitive at natural na ang mga skills mo. Kumbaga, sa stage na ito, ang knowledge at skill mo ay hindi na nakabase sa effort, kundi sa passion at deep understanding. Isipin mo si Marie Curie. Hindi siya tumigil sa kanyang research at experiments. At sa kabila ng lahat ng mga challenges na pinagdaanan niya,
nakuha pa rin niya ang Nobel Prize in Physics and Chemistry. Ito ang pinakamahalagang lesson na matututunan mo sa mastery. Ang pagiging master ay hindi natatapos sa pagiging pinakamahusay, kundi sa pagpapatuloy ng pag-aaral at pag-improve kahit ikaw na ang pinakamagaling. Part 5. Overcoming Challenges. The Role of Perseverance. Pero paano mo naman haharapin ang mga challenges sa bawat stage ng mastery? Hindi laging smooth sailing ang journey. Ang reality ay malaki ang chance na magkakaroon ka ng setbacks, frustrations, at moments of doubt. Isama mo na rin dyan yung burnout. Pero sabi nga ni Green, it's not the obstacles that define you. It's how you respond to them. Mahalaga na matutunan mong tanggapin ang mga pagsubok bilang opportunities for growth. Kung gusto mong magtagumpay, kailangan mong maging resilient, maging handa sa mga failures at gamitin ang mga ito upang mas maging malakas at matatag ka sa iyong craft. Kaya kung seryoso ka sa pagmaster ng anumang skill or craft, alamin mo ang mga principles ni Robert Greene sa kanyang librong Mastery. Tandaan, hindi ito madaling proseso at wala talagang shortcut sa tagumpay. Pero kung makukuha mo ang mga tamang techniques, mindset at mentorship, malaki ang chance mong maging master sa iyong field. So, ready ka na bang magsimula? Hindi mo na kailangang maghintay pa ng perfect moment because the best time to start is now. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag kalimutang mag-like, mag-follow, at mag-subscribe. I-share mo na rin ang video na to para maabot natin ang iba pang aspiring masters. And of course, comment down below kung ano yung skills na gusto mong i-master. Hanggang sa susunod na video.